Hallelujah. Pinupuri at niluluwalhati ka namin, Panginoon. Dinadakila at sinasamba ang iyong banal na pangalan. Pangalang higit sa lahat ng pangalan, O Diyos, ano pat ang lahat ng tao sa iyo ay luluhod. Amen. Magsasabing ikaw ang Panginoon at Diyos. Yes. Pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan sa napakagandang pagkakataon na muli mong binigay sa amin na kami muling mabuhay, muling gisingin sa aming pagtulog at muling makapaglingkod sa iyo, Ama. Dalangin po namin na sa umagang ito'y ikaw muli ang siyang manguna sa amin at siyang muling kumilos ng may kalakasan. Muli mo kaming gamitin bilang iyong instrumento, O Diyos, at ang mensahe mong napapanahon ang siyang ilagay mo sa aming mga puso upang ito'y matapang naming ihayag sa buong mundo, Panginoon. Nawa po'y dumating sa bawat tahanan ang mensahe mo, O Diyos, at maghatid ng kagalingan, kalakas at kaliwanagan sa buhay ng mga taong nadirimlan at nanlulupaypay. Diyos, dalayan ko po na punuin mo ng kaluwalhatian ng aming mga puso, ang aming buong buhay at ang aming Panginoong Diyos na mga pagkatao. Lalo tigit sa bawat pamilya, O Diyos, nawa po ay maghari ang iyong pagmamahal at pag-ibig, Panginoon, sa isa't isa. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras na ito sa aming pong broadcast na ito at dumaloy po ang iyong kapangyarihan at maghatid ng lahat ng pagpapala sa mga tao makikinig sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos. Aming binabalik sa iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At amen. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Araw na po ng Miyerkules ang programang Daily Bread Program. Wednesday morning edition ng inyong kasama ngayong umaga. Ito po si Brother Dante Armenta, ang ating partner. Siyempre po, ito po ang inyong kapatid, kaibigan, ka-partner, Brother Rex America in the Philippines. Good morning, Holy Spirit, and take over in my life. Welcome, Holy Spirit. Yes, we welcome the presence of the Holy Spirit. At ang ating technician, Sister Nery Canaritan, good morning po. Good afternoon, good evening sa mga naka-log on sa Takeover Holy Spirit Channel of Blessing. Sumayin niyo po ang biyaya ng Diyos yung mga nasa abroad, sa ibang bansa. Mapapanood niyo po kami sa YouTube, di ba, Rex, ngayong umaga. Live po kami sa DWXI ngayong umagang ito. Ngayon ay April 3, Wednesday. Okay. Yes. At muli po, sinabi ng Diyos na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At itong ating ebanghelyo pag-uusapan ngayong umagang ito. Yes, our gospel is taken from John chapter 5 verses 17 to 30. Yan. At yan po ang wika ng kanyang salita. Jesus replied, "My Father goes on working, and so and Jews tried all the harder to kill him. For Jesus not only broke the Sabbath observance, but also made himself equal with God, calling God his own Father. Jesus said to them, Truly, I assure you, the Son cannot do anything by himself, but only what he sees the Father do. And whatever he does, the Son also does. The Father loves the Son and shows him everything he does, and he will show him even greater things than this, so that you will be amazed. As the Father raised the dead and gives them life, so the Son gives life to whom he wills. Whoever ignores the Son ignores as well the Father who sent him. Truly the hour is coming, and has indeed come, when the dead will hear the voice of the Son of God, and on hearing it will live. For the Father has life in himself, and he has given to the Son also to have life in himself. And he has empowered him as well to carry out judgment, for he is the Son of Man. Do not be surprised at this. The hour is coming when all those lying in tombs will hear the voice and come out. Those who have done good shall rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. I can do nothing of myself. As I hear, so I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will,
but the will Of the of Father. Him who sent me. Sa wikang Pilipino, ito ang wika. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. Lalo lamang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya, at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na sa darating ang oras, at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang sino mang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagbula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maliwanag ang Ebanghelyong ito, Brother Rex. Ang ginagawa ng anak na si Jesus ay kalooban lahat ng Ama. Yes. At nakita mo doon sa pag-uusig sa kanya ng mga escribed pa rin sa iyo, yun daw batas ni Moses ay kanyang sinuway, Brother Rex. Kasi nung kahapon yung gospel, pinagaling ng Panginoon araw ng pamahinga yung lalaking hukot na hindi makapunta doon sa tubig para kalawkawin. Nagalit yung mga Nagalit. Oo. Kasi bawal yun eh. Oo, pinagaling kasi. Kasi nga walang tumutulong patungo doon sa tubig, sa Siloe. Pero tinulungan siya ng Panginoon at pinagaling, Brother Dante, araw ng pamahinga. At ayun na naman, Brother Rex, yung araw na ito, Oo. naghahanap ng mga pariseyo ng mga butas upang ito si Jesus ay dakipin. Yes. At hanggang sa patayin. Ayun, Brother Dante. Pero nakita natin dito, ang ganda ng mensahe, sapagkat sinabi ng Panginoon kung ano yung ginagawa ng Ama, ay ang kanyang ginagawa. Yes. Napakaganda yung sinabing yun, kasi ganun din dapat tayo. Kasi kung ano yung gusto ng Panginoon, sabi nga ay we must know the will of God and we must do it, Brother Dante. Yes. Kailangang alam natin kung ano yung kalooban ng Ama at dapat ito'y ginagawa natin. Dahil yun ang ginawa ni Jesus. Bilang si Kristo yung tunay na anak ng Diyos, tayo naman ay tumanggap kay Kristo at naging kabilang sa mga anak ng Panginoon. Ang ganda nung binanggit mo, Brother Rex, kasi hindi lang puro pakikinig ka eh. Kailangan talagang gawin mo, isagawa mo, doing, sabi mo, doing ha? Oo, gawin doing mo. the will Kasi of God. kung puro lamang salita tayo, wala tayong gawa, kagaya ng mga pariseyo, para tayong isang batigaw na umaalingaw na wala namang sabi ni miss. Saint Oo, Brother Rex. Kasi maganda kasi, Brother Dante, doon sa parting huli ng gospel, kasi sinabi doon yung pinaka-final, lahat ng gumagawa ng kabutihan Ayan. ay babangon
patungo sa buhay na walang hanggan. Kita At mo yun yan. namang gumagawa Ng masama. ng masama o kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Kapahamakan. Dapat maging aware tayo doon sa sinasabing ito. Kaya itong gospel na ito ay may temang knowing and doing the will of the Father. Kung paano yun ang ginawa ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Ama sa Langit, Brother Rex? Yes, Brother Dante. Now, ito yung ating pinagsisigawan sa radyo, even si Brother Mike pag Tuesday and Saturday. At lahat ng mga preacher. Ano ba yung dapat malaman tungkol sa Diyos? Sino ba itong Diyos na ito? Ano ba yung kanyang karakter? Ano ba yung kanyang attitude, Brother Rex? Malalaman natin yun kung ikaw ay TSP. Ano yung TSP? Yung TSP, yung tinawag, sinugo ng Panginoon. Yan. Pag ikaw ay tinawag, tumugon ka, sinusugo ka ng Panginoon. TSP, yun yung sabi ng Ibig sabihin, alam mo yung kalooban ng Diyos. Nalalaman mo. Hindi ka pwedeng humayo nang hindi mo alam ang kanyang kalooban, Brother Rex. So, aalamin natin ang kalooban ng Panginoon. Brother Rex, kung yung masama na ginagawa ng isang tao, yan ba yung kalooban ng Ama? Ay, hindi. Kaya nga sinasabi natin yung pharisaical spirit, ganun kasi yung mga scribe and Pharisees. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang pangaral na pakinggan nyo yung kanilang mga sinasabi. Pero wag nyo yung gawin nyo yung kanilang iniaaral, pero wag nyo sundin yung kanilang sinasabi ng yung kanyang mga ginagawa, wag nilang gawin. Correct. Sundin nyo yung kanilang sinasabi, huwag yung kanilang ginagawa. Yes. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo. Tama. Brother Dante. Kasi malimit natin nakikita sa mga tao ngayon, Brother Rex, talagang alam lahat ang kaalaman ng Biblia, pero ang problema, doon sa doing the will of God, doon tayo bumabaksak Alam natin ang Biblia from cover to cover. We know the will of God, pero hindi natin ginagawa. Yun, doon tayo bumabaksak. Mahalaga yung we must know the will of God and we must do it. Knowing and doing the will of the Father. Brother Rex, sinabi mo na anak ka ng Diyos. Ano ba yung karakter ng Diyos na sa langit? Brother Rex, makikita mo na sa Bible yan Kasi hindi mo makikilala ang Diyos na buhay hanggang di mo nabasa ang Biblia. Totoo. If you want to know God more and more, read the Bible. Open your Bible. Because the Word of God is mismong si Jesus yan. Kaya nga, kung kulang tayo sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, ay tayo'y mangmang ng tungkol kay Kristo. Yun. Sabi nga, yung Hosea 4:6. My people are perished for their lack of knowledge. Sa Word of God. Yun ang tinutukoy doon. Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Kakulangan. At kakulangan sa salita ng Diyos. Correct. So, mahalaga po na alam natin. At sabi mo nga kanina, Brother Dante, maraming taong alam yung kalooban ng Diyos, pero hindi yun ang ating sinusunod. Kaya nga yung hamon ng simbahan ngayon, di ba, na tayo mag-confess kasi lahat ay nagkasala. Correct. Sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short from the glory of God. Pero mahalaga yung pagbabalik loob, yung tanggap natin na tayo ay nagkamali. Sundan ko, Brother Rex, hindi lang yung nakarating sa pamantayan ng Diyos. Ang binanggit pa ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kita mo na. Kamatayan. Kapahamakan kamatayan. Yan yung spiritual death, Brother Dante. Na kung saan, sa kabila ng lahat na alam natin yung katotohanan, alam natin yung kalooban ng Diyos, at hindi naman natin ginagawa, sa halip ay ginagawa natin kasamaan, patay tayo nun spiritually. Yes. Yan yung sinabi sa 1 John 5, may kasalanang hahantong sa kamatayang spiritual. At hindi ko sinasabing ipanalangin nyo sila. Yun ang sabi ng 1 John 5, Brother Dante. Kaya mahalaga po itong alam natin yung kalooban ng Diyos. At yun ang sinabi ni Kristo. Sabi niya, my Father goes on working and so do I. And the Jews tried all the harder to kill him. Bakit? Kasi ang wika ng mga scribe and Pharisees ay pinapantay mo ang sarili mo sa Diyos. Doon nagalit ang mga scribe at Phariseo. Ay, ano mo unang nagalit ng mga Phariseo? Yung paglabag doon sa batas. Tapos, nagpagaling ng araw pamahinga. Pangalawa. Tapos, yung sinabi niya na siya anak ng Diyos. Siya anak ng Diyos. Doon nagalit ang mga scribe. At pagkatapos, sinabi pa niya,
Kung ano yung ginagawa ng Ama, ay yung kanyang ginagawa. Pinapantay. So, pinapantay ni Jesus ang kanyang sarili, sabi nila ng mga eskriba, sa Diyos. So, ang turing nila doon ay blasphemy. Oo. Yun ay kasalanang walang kapatawaran para sa kanila, Brother Dante. Kaya naman gusto nilang ipapatay Oo. si Jesus. Ito na nga ang nangyayari, Brother Rex, sa panahon na ito, natin pinagdiriwan Oo. sa pagulitan ng kanyang paghihirap. Oo. Talagang hindi matanggap ng mga eskriba at pariseyo ng mga Hudyong ito na si Jesus ay anak ng Diyos na buhay. Oo, Brother Rex. Dante. Kaya alam mo, yung kung titingnan mo sa pag-aaralan yung mga sinasabi ng mga scribe and Pharisees, dahil nga sa kakulangan patungkol kay Kristo. Kasi ayaw nilang pakinggan ang aral ng Diyos, ang aral ni Jesus. Ang dami ng himalang na Oo. ginawa ang Panginoon, Brother Rex, at that time. Ang Hindi dami pa rin ng sila maniwala. kumalat na si Kristo, Brother Rex, kumalat Oo. na. Mm-mm. Pero at that time, hindi pa rin paniwalaan siya ng eskriba. So, matigas sa kanyang mga puso. Oo. Iyon, Brother Dante. Kaya mahalaga yung sinasabi rito ng Panginoon. Sabi niya, Jesus said to them, truly I assure you, the Son cannot do anything by himself. Wala siyang ginagawa sa sarili niya. Oo. At ang sabi niya, but only what he sees the Father do. Ito rin ang dapat sa atin, ano? Wala naman tayong magagawa talaga. Sinabi ng Biblia yun sa John 15:5. We can do nothing. We can do nothing without Him. Di ba, no? So, ganun din ang sinabi ng Panginoon, di ba? Wala siyang ibang ginagawa maliban sa nakikita niyang ginagawa ng Ama. Oo. At ganun din dapat tayo bilang mga Kristiyano. Na tumanggap kay Sabi Kristo. nga ay, kung ano ang puno, siyang bunga. Tama. O kung ano yung anak, o kung ano yung ama. Ganun din ang anak. O di ba? Ano ba yung kasabihan na yun? Father like father. son. Like Like son. father, like son. Ano, Brother Dante? Like father, like son. Oo, kaya kung halimbawa masama yung ama mo, masama ka rin talaga. May bunga yun eh. Oo. Kung mabuti kang tao, mabuti yung anak mo. Correct. Brother Dante. So, ganun dapat tayo. Sino bang ating ama? Hindi bang ating ama si Yahweh El Shaddai? Hindi natin ipakita sa tao na ang Diyos ay sumasa atin kasi ang ating ama si Yahweh. Hindi pagawa ng masama, Brother Rex. Oo, Brother Dante. Kaya yun po ang napakalaga na ang focus natin dito ay ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Sabi nga, God works without day off. Ano? Walang day off. Brother Rex, ang ganda ng binanggit mo. Ibig mo sabihin, kung talagang Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, born again ka, ipakita mo yung ginagawa ng Diyos. Yes, na yung Ama, ipakita mo sa lupa. Ipakita natin. So talagang hindi lang sa salita. Yes. Tama sa iba. Kundi sa gawa. If you know the will of God, it's time to do it. Yes, Brother Do Dante. it, Brother Rex. Ipakita natin sa gawa. Oo. Para maniwala ang lahat ng tao na totoo may Diyos. Bakit? Hindi ko man nakita ang Diyos, pero ang taong ito, sinasabi sa kanya ang Diyos, gumagawa ng mabuti. Iyon po, Brother Dante. Kaya makikita natin, bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit ba tayo nagbabasa ng Biblia? Kasi sabi nga, the will of God is the word of God. Ano? Kaluuban ng Diyos ang kanyang salita. Kaya kapag nabasa natin ito, nalaman natin kung ano yung kaluuban ng Diyos. Sinabuhay mo at ngayon. kung nalaman natin ito yung salita ng Diyos, ito yung kaluuban ng Diyos, dapat isabuhay natin. Dapat gawin natin. At yun ang ginawa ni Jesus. Kaya nga sinabi niya, God works without day off. At yun ang ginagawa niya. His son too. Ang anak, ayun din ang ginagawa niya. Kaya kahit araw ng pamamahinga, ginagawa niya yung mabuti, yung magbibigay ng buhay sa kanila. Iisipin mo, halos mamamatay na pagkatapos araw ng pamamahinga, hindi mo siya bibigyan ng duktungan ng buhay, Brother Dante. Yun ang ginawa ng Panginoon. Totoo diba? yun. Kasi sa kanila, pagsunod sa batas ang kailangan. Ito mamamatay na. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga illustration kung mayroong 100 tupa na wala yung isa, hanapin yung isang nawawala, di ba? Ganon yung concern, ganon yung mercy and compassion na pinapakita ng Panginoon mula sa Ama, Brother Dante. Kaya yung kalooban ng talaga ng Diyos Ama paggawa ng mabuti. Yes, Brother Dante. Yung bang ano yung tutulong mo sa tao? Sa yung kapwa, Brother Rex, bilang isang Kristiyano, hindi po natin nakikita ang Panginoon, pero kung dala mo yung salita ng Diyos sa puso mo, lagi mong maaalala to, gawa ng Holy Spirit, i-remind sa'yo, gagawin mo yung kanyang kalooban. Yes, Brother Hindi Dante. ka mapapalayo sa kanyang kalooban, Brother Rex. Opo. Pag sinabi po, Brother Dante, na gawin natin yung kalooban ng Diyos,
yung we must do the will of the Father, ay hindi po yung ating personal agenda. Hindi po yung sarili nating agenda o Hindi. kagustuhan, kundi kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Sabi nga ay, He is focused not on His personal agenda, but on His Father. Agenda. He is not supposed to cover, to cover nakalagay dito, in fear when challenge comes. Brother Dante, yung minsan kasi sa ating sarili, sa ating bilang tao, minsan sa halip na sundin natin yung kalooban ng Ama, yung ating mga personal agenda ang nagagawa natin. Sa halip na yung kalooban ng Diyos, Brother Dante. Kaya pumapalpak ang tao Kaya talagang hindi mo kaya talaga na sumunod sa kanyang kalooban kung hindi ka mapapasakop sa kanya. Opo. At without the power of the Holy Spirit, hindi natin kayang gawin yung kanyang kalooban. Pero dahil ito nga, alam natin sa tanan ng Diyos, sumasa atin ang Holy Spirit baptism, ay di ba gagawa natin lahat ng bagay? Hindi ka pwedeng magtago ipapakita mo talaga ano ba yung kalooban ng Ama. Sasabihin natin, anak ka ng Diyos. O kung anak ka ng Diyos, gawin mo yung ipinapagawa ng Diyos. Oo. Kaya yun, napaganda yung pinapakita. Siyempre, wala namang taong nakakita sa Diyos Brother Dante. Walang tao na, kasi sabi nga sa Old Testament time, baka mabulag ka pa o masunog ka dahil sa pag nagpakita. Kaya yung ipinakita na liwanag kay Moses, di ba, kung saan ipinakita. Pero hindi talaga nakita na talagang mukhaan. Kasi walang nakakita mismo sa Diyos. Because God is Spirit, Brother Dante. Kaya sa pamamagitan ng anak, ipinakikita niya kung ano. Yun ang larawan ng Ama. Sabi nga, si Jesus. Jesus is the image of the unseen God. Amen. Yung imahe ng Diyos na My natin God. nakikita ay si Hallelujah. Kristo. Kaya hindi lang image, but yung ginagawa ni Kristo, yun yung ginagawa ng Ama. Napakapalad natin, Brother X, kasi yung ay mismong Diyos sa langit na di mo nakikita, nakatawang tao. Yes. Sa larawan ni Jesus. Ipinakita ni Jesus ang pagka-Diyos, Brother X. Kaya nga, makita natin, madali mo nang ma-adapt yung kanyang mga sinasabi. Kasi Jesus ipinakita ni Jesus. Siya yung example. Susundin mo lang yung salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga binanggit ng Panginoon na ako at ang Ama'y iisa. Alam Maliwanag yung pagka-Diyos. At yung mga ginagawa ni Jesus, yung ginagawa ng Ama, ginagawa ni Jesus, isa lang yung ginagawa nila sapagkat si Kristo ang nagpapakita ng larawan ng Diyos Ama, Brother At Dante. yan ay hindi matanggap ng mga eskrip at pariseyo. Yes. Ng mga Hudyong yan, Brother Rex. Kaya galit na galit siya sa panahon nito. Gusto siya ipapatay talaga. Pero Brother Rex, nakita mo naman, lahat ng hirap na dinanas ni Jesus, tinanggap niya. Yes. Kasi ang sabi niya, hindi kalooban ko to. Doon sa halaman na ng Gethsemane. Doon na lang, Brother Rex. Alam niya na siya'y papatayin. Kaya ang sabi niya, kung maaari sana, Ama, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap. Then kama. Sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban. Grabe, Brother Rex. Mo, Ama. Alam mo, nung nakarating ako dyan, sa Gethsemane, talagang maluluha ka. Kasi mapipil mo yung power, yung anointing, kasi nakarating ako dun sa Gethsemane. Nandun yung pinaka matandang puno na doon siya nagdasal. Brother Dante. Dumuha ng dugo. At halos pinawisan ng dugo. Yes, Brother Dante. Kaya yung tinan mo, ang Panginoon, anak na siya ng Diyos, si Kristo. Pero tinan mo, hindi niya sinunod yung kalooban niya, kundi yung kalooban ng Ama. Grabe yung message yun, Anak na siya ng Diyos. Anak na siya ng Diyos. Pero hindi niya sinunod yung kanyang kalooban. Kalooban pa rin ng Ama. Sinong tao ang alam niyang siya papatayin, Padre Rex? Pwede kang tumakbo, lumayo, lumayas. Pwede kang hindi magpahuli para patayin ka. Kaya nga yung prayer niya, Brother Dante, hindi niya kaya yun without the presence of the Father sa kanyang sarili. Kaya nga sabi niya kung maaari, hinihiling niya na wag na sa alisina, hindi na ituloy. Pero sabi ng Panginoon, Bakit? Kasi napamahal na siya
at namahal na niya yung pakikisalamuha Sa niya tao, sa mga sa tao, tao, ano, sa tao. yung bonding, Yes. yung fellowship Oo, niya. oo. So siyempre bilang nagkatawang tao at tao talaga siya nung May mga feeling panahon yun, na may feeling yun eh. Oo. Feel na feel niya na aalis na siya dito sa lupang ito. At the age of 33, Oo, Brother bata-bata Dante, pa direct. Isipin mo, so yun ang kanyang damdamin. Oo. Ayaw niya, pero hindi yun yung gusto ng Ama. Wala Hindi siyang yun magawa. yung gusto ng Ama. Wala siyang magawa. Ang gusto ng Ama, yung kanyang misyon na isakatuparan niya, yung iligtas itong mga taong ito. Brother Dante. I was of this. Brother X, kasi kung nalaman mo yung salita ng Diyos, nalaman mo yung word of God, tinanggap mo, Hallelujah. then sundin natin to. Sundin Totoo natin. yun. Totoo yun. Kasi, hindi yung kalooban Kung natin. talagang nangangaral tayo ng mga manggagawa ng salita ng Diyos, Hindi yung it's kalooban time natin, to do Brother it. Dante. To do it, Brother X. Kundi yung kalooban ng Ama. Lord, lagi I ang will set mababaw. aside my agenda. I will set aside ang lahat kong kaalaman dahil lamang sa pagsunod sa iyo. Yes, Brother Dante. Kahit alam kong may pagsubok, may pag-uusig, mahirap ang dadanasin ko. Obedience. Like what happened to Better. Jesus. Whatever your will, Yes. it will be done. Oo, Brother Dante. Grabe ka ba? Kaya yun ang napakasarap na ano eh. Yung feelings niya, yung emotion niya na bilang tao, hindi yun ang nasunod eh. Yung kalooban pa rin ng Ama ang kanyang sinunod, Brother Dante. Imagine at the age of 33, Oo. batang-bata siya. Pero kahit siya namatay ng ganong edad, yung misyon ng Ama na pulpil niya. Brother Rex. Eh ngayon maraming gustong tumanda eh. Ayaw pang mamatay eh. Wala namang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Puro pa pasaway sa gawain ng Diyos. 80 na. 90 na. 70 na. Wala ginagawa sa gawain ng Panginoon. Si Kristo at the age of 33. Brother Dante, ano ang Grabe. use ng mahabang buhay kung wala naman tayong mabuting ginagawa para sa At Panginoon? hindi mo masunod ang kanyang kalooban. Ang Panginoong Jesus, maiksi lang ang itinigil dito sa mundo. 33, oh my God. Pero na-fulfilled niya lahat Yes. ang kalooban ng Ama. Sinunod niya. At yun dapat ang ating prayer. No? Yes. Kasi tayo marupok. Mm. Tayo ay makasalanan. Mm. At tayo ay nagkakamali. Yes. Pero nandun yung ating dapat pagsisikap na sundin yung kalooban ng Ama. Even though na ito'y alam na natin but sometimes di natin ginagawa. So dapat alam po natin yung kalooban ng Diyos at gawin natin ang kalooban ito ng Panginoon. Dahil yun ang ginawa ng Panginoon. He is our model, Brother Dante. Si Kristo. Yes. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No The way, one. it means, kailangan siya yung sundan mo. Yes. Jesus as the way na siya yung iyong susundan kung ano hindi literal na daan Hindi, o ano hindi. kundi yung si Kristo Yung yung ginawa kanyang ni Kristo. pinakita ay Yes, sundan mo yes. as your model. Gawin natin yung kung ano yung pinapakita Good ni Kristo. example si Sabi nga, Jesus, eh. mahalaga, Brother Dante, sa Biblia yung word na naging tunay na tao si Jesus. Kasi Oo. hindi tayo tunay na tao eh. Kasi tayo plastic minsan eh. Oo. Tayo minsan mapag-imbabaw. Oo. Tayo minsan ay nakakagawa ng pagkakamali. Yan ang natural ng tao. Pero kaya nga dapat tayo magsikap na sundin yung pagiging tunay na tao. At si Kristo ang nagpakita noon. Siya yung ating dapat sundin. Siya yung ating halimbawa. Siya yung ating modelo. Sasabihin ng ibang tao, Brother Dante, Brother Rex, Diyos yun eh. Eh tayo tao lang. Teka muna, Brother Rex ha. Maliwanag. Kung talagang tayo ay pinapatnubayan ng kanyang Espiritu Santo na iniwan sa atin ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, magagawa nyo ang ginagawa Yes. ko. At higit pa rito ang magagawa Higit ninyo. pa. Sabi Sabi ng Panginoon, hindi sinungaling siya. Yes. So ang problema kasi kung ano yung gusto natin, na kahit mali sa kanyang kalooban, ginagawa natin. So ibig sabihin, hindi tayo nagpapasakop sa kanyang kalooban. Even though na alam mo yung Word of God, Yes. doon tayo Oo. pumapalpak. Hindi dapat na direct. Kasi minsan hindi natin na-overcome, Brother Dante, yung lakas ng kislot ng laman, sabi Kaya masarap talaga yung lagi nakikinig sa tanan Diyos eh. And I want to all of you na makinig po sa aming discussion ngayong umagang ito. Oo. Kasi kung hindi nyo ito papansinin, ay wala. Hindi natin masusunod ang kanyang kalooban. Kaya mahalaga po ang lagi nakikinig ng kanyang salita, Brother Rex. Kaya napakahalaga, Brother Dante. Kaya kung alam na natin yung kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang salita. Sabi nga, Nakakaiyak. the will of God is the word of God. Abay, pagsikapan naman po natin
na ito'y isagawa, isakatuparan. Oo. At minsan may mga taong napagkakamalan na siya na si Jesus. Bakit? Kasi yung mabuti nating ginawa sa ating kapwa. Sabi ng mga pulubi na mga bata na walang ay salamat po, kayo pa po pala si Jesus. Yung ginawa mo, Brother Rex. Bakit? Kasi akala niya Wala na. yung gumagawa ng mabuti, yun na ang Diyos. Oo. Yun talaga ang dapat nating ipakita, na makita sa atin si Jesus, Yes. Brother Dante. Kung masama yung ginagawa natin, sino ang nakikita sa atin? Ang demonyo, ang diablo. Ibig sabihin, huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti. Kailangan talagang doing good every day upang makita po ng tao na mayroong Diyos Amen. na nagmamahal sa atin, Amen. Brother Rex. Totoo po yun. Diba? At pinakita ng ating Panginoong Kristo. So, kahit na Sabbath day, nagpagaling siya, Sabbath day, tumulong siya. So, ang ginagawa niya talagang para sa kapwa, para sa tao. Doing good talaga. Mabuting gawain. Kasi yun ang kalooban ng Ama, Brother Rex. Yes, Brother Dante. At ito ay maikukunik natin doon sa sinabi ng ating servant leader kagabi. Doon sa sinabi niyang TSP. Matutupad natin yung kalooban ng Diyos na alam na natin dahil dapat nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pero sometimes di natin nagagawa. Pero matutupad natin ito, una, kung tayo tumugon sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. Yung T. Tayong lahat ay tinawag. Sabi ng Matthew 11:28, di ba? Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Ano ang ating dapat gawin noon? We need to respond. Tumugon tayo, Brother Dante, doon sa panawagan para tayo ay mapabilang doon sa letter T. Tinawag. Pagkatapos yung TSO. After na tayo tumugon, sinusugo tayo. Sinusugo tayo ng Panginoon upang mamunga, sabi ron, at makita sa atin ang mga bunga. So, dalawang klase yung bunga. Yung fruit of the Spirit and fruit of labor. Yung mga kaluluwa, yung mga naakay natin. Ilang bang panyo ang nabigyan mo. Diba? Ganoon. So, and then yung pagkakatawag na yon ay walang ibang tumawag kundi ang Panginoon. Yes. So, TSP. At ang ating dalang ito ay buhay. Brother Rex, ang buhay ay si Kristo. Kaya nga, pag isinare mo ang buhay, si Kristo ang sinishare nila. Because ang nagbigay ng buhay ay mismong ang Diyos. Yes. Kaya dahil mismong ang Diyos, yun mismo ang buhay. Hindi lang talaga, Brother Rex, na malaman mo ang Diyos, makilala ang Diyos. Talagang it's time talagang, pag na-experience mo ang Diyos, isi-share mo siya. At pag tinawag ka ng Diyos, hindi mo siya. Naalala ko yung 1980s na tawagin ng Panginoon. Meron isang propeta na lingkod ng Diyos from Hudyo nang sabi sa akin, Brother Dante, I will tell you one thing. Be faithful to your calling. Amen. Tama po yun. Brother Rex, even sa'yo. Tama po yun. Sasabihin ko siya, be faithful to your calling. Amen. Kasi tinawag ka ng Diyos. Maging tapat tayo sa tawag. Amen. Alagaan natin to. Amen. Ingatan natin to. So, nagsimula tayo for how many years? Tuloy. Hanggang naibuhay tayo, Brother Rex. We will shout at the top of our voice that Jesus is alive. The Son of the living God. Yes. Hallelujah. Amen. So yun po ang napakahalaga. Be faithful in our calling, in our mission, Ano man, hindi lang sa posisyon, kundi sa misyon. Amen. And not in commission. Yes. Kaya mga minamahal namin kapatid, ngayong umaga, maaari ikaw ay dumadaan sa pagsubok sa buhay, maaari ang kasalanan ay patuloy na ay nagagawa mo, hindi pa huli ang lahat. It's time to repent ng lahat ng kasalanan, hingi tayo ng tawad, at tayo magbalik daw sa Panginoon. Yes. Tagabin mo siya sa iyong buhay. Yes, hallelujah. Bilang Lord and Savior. Amen. Maniwala ka. Tatagabin ka niya. At magagawa mo you, ang kalooban ng Ama kapag si Jesus mismo ay nasa sa iyo. Siyang ating musika ng ating buhay. Yes. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. At kayo po na nanonood sa YouTube, Channel of Blessing, take over ngayong oras na ito. At makita po natin na kung tinawag ka ng Panginoon, maging tapat tayo sa tawag, sumugo tayo, umayo po tayo, dali po natin ang gospel ng Panginoon. Huwag kayong mahihiya. At basta ang ating susunod kalooban ng Ama na nasa langit. At it's time to proclaim the gospel of Christ. Ipahayag si Kristo sa lahat ng dako.
ipakilala po natin si Jesus na meron siyang mabuting Diyos at meron siyang magandang layunin sa ating lahat. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon, kayo po mga nanonood sa Facebook video live, ngayong oras na ito sa Take Over Holy Spirit Channel Blessing, sumayin niyo po ang biyaya ng Diyos at sumayin niyo kanyang kapangyarihan. God Amen. Tunay po na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan at mabisa, at siya lamang po ang siyang dapat nating sundan. Kalimutan po natin ang ating mga personal agenda at sundin po natin ang agenda ng Diyos. Amen. Because we are called, tayo po'y tinawag at tayo po ay may misyon. Remember, focus on mission and not in commission, Yes. brothers and sisters. So kami po ni Brother Dante nandito at I pray na kayong lahat po tumanggap ng kagalingan Yes, in the name of In the Jesus name of Christ Jesus. of Nazareth. By the power of the Holy Spirit, receive healing, receive deliverance right now. At ang lahat yung kahilingan In ipagkaloob Jesus' ni Yahweh name. sa oras na Yes, ito. we pray. Mhm. Amen. Amen. And amen. Amen. God bless you. God bless po. Bye-bye.